Isang gabi, isang estudenteng babae ang nakasakay sa isang jeepney, siya lang ang nag-iisang pasahero nung oras na iyon. Napansin niyang biglang lumihis ng ibang daan ang driver, daang hindi patungo sa kanyang pupuntahan, tinanong niya ang driver. Manong hindi po, atak daan patungo sa dorm ko. Makalipas ang 5 minuto ay ibinalik ng mama ang jeep sa totoong daan papunta sa kanyang dorm nang makarating sila, bumaba ang babae. Sinabi sa kanya ng driver, "Neng, pagpasok mo habarin mo kaagad damit mo at kung pwede sunugin mo." Iniba ko yung rote kasi pagtingin ko sa salamin kanina, wala kang ulo. Alam kong hindi na bago sa inyo ang kumakalat na urban legend sa mga 7-Eleven branches ngayon at yun ang kwento natin ngayon. May isa akong kaibigan na matagal ng crew sa 7-Eleven, halos 3 years na siyang nagtitrabaho doon at kung saan-saan branch na siya na-assign. At ang huling assignment niya ay yung branch dito mismo sa lugar namin. Nag-start ang mga nakakatuwang pangyayari sa kanya neto lang December last year, nang minsan siyang ma-shift sa panggabing shed. 1:15 ng madaling araw noon nang nag-i-inventory siya ng kita ng store at habang nagbibilang siya ng kita biglang may pumasok na isang matandang babae na naka-duster na polka dots at may balabal sa leeg. Dumiretso lang ta sa may soft drinks area at akala niya bibili lang to. Lumipas ang ilang minuto pero di pa rin lumalabas yung matanda kaya nagtataka na siya. Nag-alala siya kasi baka nga shoplifter at sumabay sa mga customer na lumalabas. Maya-maya lumabas yung manager niya galing sa pantry area at tinanong kung napansin ba niya yung matandang babae. Pero hindi raw kaya hinahanap niya sa bawat sulok ng store. Tinignan din niya sa pantry at stock room pero wala naman tao dun, maging sa labas tinignan na niya pero wala siyang nakitang matandang babae. Meron akong isa-share na kwento sa inyo tungkol sa 7-Eleven's branch dito sa amin. Hindi ko nababangitin kung saan lugar ta dahil baka magmukhang paninira sa nasabing branch. Nag-start ako naging daily customer ng 7-Eleven since noon nagbukas ang branch na tasaman. Halos araw-araw akong bumibili ng slurp or kung minsan nagkakap na lang pag umaga. Halos naging tambayan ko na nga yung branch na yun kasi araw-araw nandun ako. At halos naging tropa ko na rin yung mga nagiging crew nila kaya napapasarap yung tambay ko doon, hanggang sa isang beses may napansin akong isang bagong mukha, parang bagong crew yata nila kaso walang imak, nakatayo lang siya sa counter at nagmamasid sa mga customer. Kaya hinayaan ko na lang kasi nga bago kaya nahihiya pa. Lumipas ang mga araw na pagtambay ko doon sa branch na yon. Pero yung bagong crew ganoon pa rin ang setup, walang kaimik-imik at nakatayo lang sa may counter at nagmamasid pa rin. Medyo na-weirdohan na ako at dala ng curiosity pinuntahan ko yung kakilala kong crew na busy sa paglalagay ng bagong items sa shelves. Bakit yung bago mong body ang weird? Tanong ko sa kanya, ha? Sagot niya sakin na may halong pagtataka, di ba may bago kayong crew dito? Ilang araw ko na nga nakikita pero parang walang imak, nakatayo lang at nagmamasid. Patuloy na tanong ko sa kakilala kong crew, bak nagjo-joke ka ba? Wala naman kaming bagong crew dito, kami lang ng panggabing crew. Sagot niya sakin, sino yung nakatayo doon sa counter? Sabay turo ko doon sa may counter, bak wag ka manakot kasi panggabi ako bukas, wala naman tao doon tsaka isa pa ako lang ang duty ngayong araw. Sagot niya sakin na may halong takot. Nang balikan ko ng tingin yung counter bigla nawala yung crew na sinasabi ko, bigla ako nakaramdam ng panlalambot at panlalamig sa katawan at pagkatapos ng pangyayaring yun madalang nako tumambay sa branch na yon.